Sa huling part ng ating kwento ay habang hindi maalis ang tingin ni Chushu sa kanilang buong paligid ay iniisip niya na natatakot raw siya na baka mayroong mga great saints na kasama sa mga sandata ni Tianno. Hindi dapat nakikilos ang Dragon God kapag kumilos na itong mga maraming bilang na halimaw, dahil kapag kikilos ang Dragon God ay tiyak na kikilos din si Tianno. Sa ganito raw na sitwasyon ay hindi din kikilos si Emperor Tai. At kahit anong paraan raw niya sa pagbibilang ay 3 great saints lang ang mayroon siya para panglaban sa mga kalaban, napakahirap raw ang ganitong sitwasyon, paano niya ito magagawa ng paraan. At nang pagtingin ni Chushu sa kanyang unahan ay nakita niya ang Lord of Thousand Faces na tahimik lang na nakatayo na tila ba mayroon itong hinihintay, kaya natanong na lang ni Chushu na bakit nandito ang Lord of Thousand Faces. Sabay ibinigay ni Chushu ang itlog sa Star God. Tulungan raw nila siya na protektahan itong kanyang alaga na si Jitai at maaari din silang mag-withdraw ngayon at ipapatawag na lang nila sila kapag kanya na silang kinakailangan. Habang malalim ang iniisip ng Lord of Thousand Faces kung ano na ang kanyang dapat na gawin sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon ngayon ay bigla na lang siyang napasigaw dahil bigla na lang hinawakan ni Chushu ang kanyang balikat at inaakala din niya na ang humawak sa kanya ay ang isa sa sandata ni Tianno. Pero napalitan ng tuwa ang kanyang pagkabahala nang nakita niya na ang humawak pala sa kanya ay walang iba kung hindi ang ating bida, kaya tinanong niya si Chushu na kung kailan pa ito nakabalik. Pero nagulat ang Lord of Thousand Faces dahil bigla na lang idinikit ni Chushu ang isang talisman sa kanyang mukha at tinanong din siya ng ating bida na kung ano raw ba ang mga nangyari dito. Bakit madaming mga sandata ni Tianno ang nakakalat? Paliwanag naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na sa loob raw ng 1 taon 17 araw at 54 na oras ng pagkawala ni Chushu ay halos lahat ng mga nilalang sa Taiji Ancient Star maliban sa Huangshen Island at Endless Marsh ay ginawa ng sandata ni Tianno. Sa paliwanag ng Lord of Thousand Faces ay tinanong siya ni Chushu na kung na-miss raw ba talaga niya siya ng sobra dahil pati bilang ng minuto simula nung nawala siya ay naalala pa ng Lord of Thousand Faces. Sagot naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na hindi naman yun ang kanyang punto. At muli na naman siyang tinanong ni Chushu na kung mayroon raw ba itong paraan para maputol o mabali itong nagaganap ngayon, dahil mas nauunawaan ng Lord of Thousand Faces ang kasalukuyan na sitwasyon ngayon. Sa tanong ni Chushu ay napabuntong hininga na lang ang Lord of Thousand Faces dahil natanong raw ni Chushu ang ganoon na bagay ay ang ibig sabihin lang nito ay wala siyang kumpiyansa na kaya niyang talunin ang lahat ng Saint King. Ayon naman ni Chushu na sa kanyang kasalukuyan na lakas ay totoo na kaya niyang makipagsabayan sa kanila. Ngunit mahirap lumaban kapag silang lahat ay sabay-sabay niyang lalabanan. Agad naman na naunawaan ng Lord of Thousand Faces ang ibig sabihin ni Chushu dahil ang kinakailangan lang raw ba niyang gawin ay isa-isa silang talunin. At pinayo din ng Lord of Thousand Faces sa ating bida na ang dapat lang raw niyang gawin ngayon ay kidnapin siya. At kapag kanyang gagawin yun ay siguradong susunod si Killua sa kanila. Bilang pangunahing puwersa sa hanay ng mga Saint King ay kapag nailayo niya siya kasama ang 1 o 2 Saint King ay sa ganoon na paraan makakamit nila ang kanilang mga layunin. Sa iminungkahi ng Lord of Thousand Faces ay nagtataka itong si Chushu kung bakit ganoon ang naisip na paraan ng Lord of Thousand Faces, kaya upang maunawaan ni Chushu kung bakit ganoon ang kanyang naisip ay ipinaalala sa kanya ng Lord of Thousand Faces ang kanyang mga sinabi nung huli silang nagkita na mayroong pagtingin sa kanya ang isang sandata ni Tianno. Nang naalala na ni Chushu ang sinabi sa kanya noong nakaraan ng Lord of Thousand Faces ay kanya siyang tinanong na di ba't nagdala siya ng lason para sa nilalang na yun, bakit hindi niya siya nilason para mamatay? Sa katanungan ni Chushu ay napakamot sa kanyang ulo ang Lord of Thousand Faces dahil di ba't nabanggit sa kanya noong nakaraan ni Chushu na ang mag-asawa ng 1 araw ay mapapasailalim ng 100 araw na pabor, ngunit masyadong nainis ang Lord of Thousand Faces na kanyang sinigawan ng ating bida. Dahil tinanong siya ni Chushu na kung ayos lang raw ba sa kanya na samantalahin ng ganito ang tao na mayroong gusto sa kanya. At mas lalong nagulantang ang Lord of Thousand Faces dahil bigla na lang siyang kinaladkad ni Chushu, sinaad pa sa kanya ni Chushu na kanila na raw gagawin ang naisip niyang paraan, nagmamakaawa naman itong Lord of Thousand Faces na huwag raw itong kumilos ng marahas, maari namang dahan-dahanin niya ang pagkaladkad sa kanya dahil halos hindi na siya makahinga. Pero tinawanan lang siya ni Chushu dahil isa naman raw siyang great saint. Hindi naman siya mahina kaya magiging maayos lang siya, sabi naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na itigil raw niya ang kanyang ginagawa, hindi ba niya alam na hanggang ngayon ay mayroon pa rin siyang sugat, kanya itong nakuha 1 taon na ang nakalipas, kung hindi raw alam ni Chushu ay huwag na lang siyang magsalita ng walang kabuluhan, kung ayaw naman niya ay mas mabuti pa na patayin na lang niya siya, pagod na siya kaya wasakin na lang ni Chushu ang lahat na mayroon siya.
Pero nagulat silang dalawa dahil mayroon silang kakaibang nararamdaman sa kanilang likod. Kaya tinanong ng Lord of Thousand Faces ang ating bida na kung mayroon raw bang humahabol sa kanila. Ayon naman ni Chushu na sa tingin niya ay mayroong tatlong nilalang na paparating sa kanilang kinaroroonan. Ang paparating dito ay mayroong sacred physique na lowly. Ang isa din sa kanila ay isang anino, at mayroon ding binata na nakasuot ng purpura na mayroong isang mata. Sa kabilang banda, makikita ang Dragon God at si Meng Dai na kanilang pinapanood ang labanan ng mga battle puppet at ng kabilang sa Thunder God clan laban sa mga sandata ni Tiannu. At habang silang dalawa ay nanunood ay natanong nila sa kanilang sarili na bakit wala sa umatake ang tatlong sandata ni Tiannu na nasa antas ng Saint King, at napalitan ng tuwa ang pagkabahala ng dalawa dahil nakita nila sa hindi lang kalayuan sa nagaganap na laban ay nandoon si Chushu. Kaya nasabi na lang ni Meng Dai na sa wakas nakabalik na ang kanyang manyakol na disciple. Sa kinaroroonan naman ni Chushu at ang Lord of Thousand Faces ay dito tinanong ng Lord of Thousand Faces na kung tama raw ba ang kanyang narinig ngayon na binanggit ni Chushu na mayroong papalapit sa kanila dito na nilalang na mayroong sacred physique lowly. Ang kanya raw tinutukoy ngayon ay nagngangalang Killua, at kaya din nagamitin ng nilalang na iyon ang lahat na sacred physique na kaya din gamitin ni Chushu. Ang sacred physique ng nilalang na iyon ay naperpekto na ang minor stage. Dalubhasa na siya sa malapitan at pisikal na pakikipaglaban at napakalakas niya. Siya ang pinakamalakas sa 8 Great Saint King at mainitin din ang kanyang ulo at hindi nag-iisip kapag siya ay kumilos at madali din siyang ma-provoke. At ang anino na nilalang ay masyadong mabagsik at tahimik. Karaniwan lang ang lakas niya, ngunit bihasa siya sa mga ilusyon. Kapag gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan ay sasanib siya sa anino ng kalaban. Kaya napakahirap niyang kalaban, at ang lalaki naman na mayroong isang mata na nakasuot ng kulay purple na balabal ay dalubhasa sa malayuan na atake, at malawak din ang saklaw ng pinsala, mula sa nag-iisa niyang mata ay kaya niyang ipalabas ang isang sinag ng napakalakas at halos imposible ng iwasan. Sa ipinaliwanag ng Lord of Thousand Faces ay natuwa sa kanya si Chushu hindi na raw masama ang impormasyon na kanyang ibinigay, sa nakita niya ngayon ay mayroon siyang angkop na kalooban para maging isang tunay na traidor. Halos hindi naman nakapagsalita ang Lord of Thousand Faces sa sinabi sa kanya ni Chushu bagkus mahinahon lang niya na binanggit ang pangalan ng ating bida na tila ba mayroon itong kahilingan. Ngunit masyadong nagtaka ang Lord of Thousand Faces kahit hindi pa siya nakapagsalita kung ano ang gusto niyang sabihin ay inunahan na siya ni Chushu. Sinabi pa sa kanya ni Chushu na tumatanggi raw siya sa gustong mangyari ng Lord of Thousand Faces. Dahil sa sobrang inis ay sinigawan ng Lord of Thousand Faces si Chushu dahil hindi pa raw siya nakapagsalita ngunit agad na niya siyang tinanggihan. Anong uring tao raw ba talaga siya? Bakit masyado siyang tuso? Kung iisipin raw lahat ni Chushu ang lahat niyang mahirap na ginawa habang nagpapanggap na kalaban sa loob ng isang taon, ay hindi man lang ba siya pakinggan ni Chushu kung ano ang kanyang kahilingan kahit sandali man lang. Sabay seryoso na ipinaliwanag ng Lord of Thousand Faces ang kanyang gustong sabihin kay Chushu. Ipapangako raw sa kanya ni Chushu na kapag siya ang manalo sa laban ay dapat sa bandang huli ay bigyan pa niya ng pagkakataon na mabuhay si Killua. Sa kahilingan ng Lord of Thousand Faces ay masyadong nagulat si Chushu na kanya siyang sinigawan na kung nagkaroon raw ba ito ng lagnat. Huwag raw niyang sabihin na nagkagusto na siya sa nilalang na yun. Ayon naman ng Lord of Thousand Faces na hindi raw niya alam, nilapitan lang naman niya siya ng mayroong malinaw na layunin, pero mas maraming oras silang magkasama. Minsan ay nagiging sobra pa, ngunit masyado siyang mabait sa kanya, nakakatawa siguro itong kanyang sitwasyon sa paningin ng iba. Dahil dito ay napabuntong hininga na lang si Chushu dahil ang tapat lang raw na pag-ibig ang tanging bagay sa mundo na hindi kayang pagtawanan ng iba. At hindi din niya inaasahan na mayroon palang ganito kalalim na damdamin ang Lord of Thousand Faces, sabi naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na alam raw niya na maraming plano si Chushu, dahil nagawa niyang ilagay bilang kasangkapan ng Northern King sa tabi ni Tiannu, kaya sigurado siya na may paraan pa na naisip si Chushu para iligtas si Killua mula sa pagkontrol ni Tiannu. Sa sinabi ng Lord of Thousand Faces ay mahinahon lang na sinaad sa kanya ni Chushu na kanya lang raw malalaman kung gagana ang kanyang plano kung kanya na itong masubukan. Ngunit habang nag-uusap pa ang dalawa ay maririnig naman sa kanilang likod ang isang nilalang na kanyang sinigawan si Chushu na pakawalan niya ang kanyang kasama. Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan nitong babae na nagngangalang Killua ay hindi naman nakaramdam ng takot si Chushu bagkus nakaramdam lang ito ng bahagyang pagkadismaya dahil mayroon pa sana siyang itatanong sa Lord of Thousand Faces.
Seryoso pa na sinabi ni Killua sa ating bida na huwag raw niyang hawakan ang kanyang kasintahan kung hindi ay kanya siyang papatayin. Pero kahit galit na si Killua ay tiningnan lang siya ni Chushu habang nakangiti, samantalang ang Lord of Thousand Faces ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Makikita na nga si Chushu at si Killua na silang dalawa ay parehas nagpapalabas ng malakas na enerhiya sa kanilang buong katawan kaya sinabi ni Killua sa ating bida na hindi raw niya inaasahan na maging siya ay katulad niya na mayroong sacred physique na katawan. Pero natatawa lang na tinanong siya ni Chushu na sa kanya raw bang inaakala na ang tao na mayroong ganitong katawan ay mahirap mahanap. Ayon naman ni Killua sa ating bida na nakakagulat raw talaga dahil ngayon lang niya nalaman na sa panahon ngayon ay mayroon pang tao na parehas niya na mayroong pambihirang katawan, alam raw niya na siya lang naman talaga ang kanyang pakay, kaya lang naman niya kinuha ang kanyang kasintahan para ilayo siya sa kanyang mga kasama. Ngayon ay nakamit na niya ang kanyang gusto ay maaari bang palayain na niya ang kanyang kasintahan. Wala na ngang sinayang na oras si Chushu dahil agad niyang hinagis ang Lord of Thousand Faces pabalik kay Killua. Dahil wala raw siyang pakialam sa ganitong nilalang at hindi din siya pumapatay ng isang langgam, ang kanyang pangalan ay Chushu, at maaari bang kanyang malaman kung ano ang pangalan ng binibini. Hindi naman tumugon si Killua sa katanungan ni Chushu, bagkus natuon lang ang kanyang pansin sa Lord of Thousand Faces, sabay nag-alala na tinanong ni Killua ang Lord of Thousand Faces na kung nasaktan raw ba siya, mayroon raw bang masama na ginawa sa kanya ang lalaki. Sabi naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na huwag na siyang mag-alala dahil ayos lang siya, sa katunayan mas nahihiya pa siya sa kanya dahil siya pa ang nagiging pabigat sa kanilang sitwasyon ngayon. Ayon naman ni Killua sa Lord of Thousand Faces na huwag raw siyang magsalita ng ganoon na bagay at huwag din niyang sisihin ang kanyang sarili dahil kung hindi lang siya target ng kalaban ay hindi mangyayari ang ganito. Idinagdag pa ni Killua sa Lord of Thousand Faces na manatili lang raw siya dito dahil kanyang lalabanan ng tao at hindi din siya papayag na mayroong mangyari na masama sa kanya. Matapos mag-usap ang dalawa ay agad na natuon ang pansin ni Killua sa ating bida at kanya itong sinabihan na kung kilala raw ba niya ang nagngangalang Killua, pero ngayon hayaan na lang nila ang bagay na yun dahil ang susunod na niyang gawin ay patayin siya sa sarili niyang mga kamay. At natatawa pang sinabi ni Killua sa ating bida na kapag madala lang niya pabalik ang kanyang katawan at makuha ang diwa ng banal na katawan ay sigurado na matutuwa sa kanya ang kanyang master. Makikita na nga sa buong paligid ni Killua na umaapaw na ang kanyang malakas na enerhiya sa buo niyang katawan, habang si Chushu na pinapanood siya ay hindi man lang nakaramdam ng pagkabahala, bagkus natatawa lang ito habang nagpapalabas ng pulang aura sa kanyang isang kamay. At sinabi din niya na katulad raw sa kanyang inaasahan mula sa isang sacred physique na nasa antas ng minor perfection, ang kanyang bilis ay lagpas sa pangkaraniwan na tao. Sabay umatake na nga si Chushu kay Killua gamit ang kanyang kasanayan na ang Human Emperor Feast. Sa nangyari ay makikita na nga ang dalawa na malapit nang magsalpukan ang kani-kanilang mga malalakas na atake, at kitang-kita sa kanilang mga mukha na ni isa sa kanila ay ayaw magpatalo. At nang tuluyan ang nagkasalpukan ang kanilang mga atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang buong paligid at sa gitna nito ay makikita ang imahe ng dalawa na patuloy pa rin sa kanilang salpukan ng mga kamao. Habang nagkaharap pa si Chushu at Killua ay mapapansin sa mukha ng babae na ito ay masyadong nahihirapan na kanyang tapatan ang lakas ng ating bida, pero kahit na ganoon ay kanya pa rin ipinagpatuloy ang kanyang pagsuntok sa ating bida kahit ang lahat niyang mga suntok ay madali lang naharang ni Chushu gamit din ang kanyang suntok. Habang tinawanan ni Chushu ang lahat ng mga atake ni Killua ay nagtataka na tinanong siya ng babae na bakit masyado siyang malakas, at mas lalong nagulat ang babae dahil bigla na lang kumawala sa kanya si Chushu at agad naghanda ng isa pa niyang teknik na agad naman itong nakilala ni Killua. Ang pinakita raw ngayon ng tao na kanyang kalaban ay isang malakas na kapangyarihan ng space-time domain. Dahil dito ay nanggagalaiti na lang itong si Killua sa sobrang inis na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin dahil ang tao raw na ito ay hindi isang pangkaraniwan, pero napatigil ang pag-iisip ng babae dahil bigla na lang lumitaw si Chushu sa kanyang likod at naghahanda ng isang suntok para turuan siya ng leksyon. Pero kahit na ganoon ay matagumpay naman na naharang ni Killua ang suntok ni Chushu gamit din ang kanyang sariling suntok. Dahil doon ay parehas ang dalawa na tumilapon dulot ng kani-kanilang mga suntok na pinakawalan. Sabay tinawanan ni Killua si Chushu dahil matagal na panahon na raw bago siya nakaharap ng isang tao na malakas ang pisikal na katawan, hindi din niya inaakala na sobrang sarap pala makipaglaban sa tao na kagaya niya. Pero natigil ang pagsasalita ni Killua dahil sa kanyang likod ay biglang lumitaw ang dalawa pa niyang kasama,
Maging si Chushu ay nagulat din sa biglaan na pagdating ng dalawa. Tinanong pa ng dalawa kay Killua na kung ang kanya raw bang nasa harapan ngayon ay ang kanyang kalaban. Sa katanungan ng dalawa ay sinabihan sila ni Killua na huwag silang dalawa makialam sa kanyang laban, sagot naman sa kanya ng nilalang na nakasuot ng kulay purple na balabal na dibat ang kanilang target ngayon ay ang Huangshan Island. Hindi sila pwede mag-aksaya ng maraming oras dito, kinakailangan na patayin nila agad ang tao na kanyang kaharap kung ayaw nilang sisihin sila ng kanilang guro. Dahil doon ay humingi ng paumanhin si Killua sa ating bida dahil inutusan raw sila na kanilang kumpletuhin ang kanilang misyon na inutos sa kanila ng kanyang master, kaya wala siyang ibang magawa kung hindi makipagtulungan sa dalawa para harapin siya upang mabilis nila siyang matalo. Pero tinawanan lang sila ni Chushu dahil minsan ang pagkakaroon ng maraming mga kakampi ay hindi din magandang bagay, pero kung gusto niyang lumaban kasama sila ay maaari naman siyang lumaban. Matapos banggitin ni Chushu ang salita na iyon ay sabay-sabay na nga ang tatlo na umatake sa kanya, at nang nakita ni Chushu na sabay-sabay na umatake sa kanya ang tatlo ay biglang pinahinahon ni Chushu ang tatlo dahil sandali lang raw muna, maari raw ba na maghintay muna sila ng ilang saglit? Sa ipinakitang kilos ni Chushu ay napahinto ang tatlo at labis na nagtataka na tinanong siya ng nilalang na gumagamit ng anino na kung natatakot na raw ba siya sa kanila. Sabi naman sa kanila ni Chushu na kung sila raw ay nagtawag ng kasama ay maaari ba na maging siya ay magtawag din ng kasama para tulungan siya na makipaglaban-laban sa kanila. Kasabay nito ay lumabas na nga galing sa loob ng Void Portal ang Star God, at mahahalata sa mukha nito na hindi maalis ang kanyang tingin sa tatlo na naglakas ng loob na kumalaban sa kanyang master. At nang nakita ng dalawa ang Star God ay masyado silang nagulat at nasabi ng nilalang na nakasuot ng kulay purple na balabal na ang babae raw na dumating dito ay hindi isang tao. At batay din sa kanyang paghusga kung pagbabasehan ang kanyang aura ay malapit na siyang umabot sa huling yugto ng Saint King Realm, inutos din niya sa dalawa na sila na raw ang humarap sa lalaki at siya naman ang bahala na humarap sa babae. Pinayuhan naman siya ng nilalang na gumagamit ng anino na mag-ingat siya sa babae na kanyang kaharap dahil hindi din siya pangkaraniwan.